Tecno Spark Go 1, ang pinakabagong budget-friendly smartphone na inirelease ni Tecno sa Philippine market sa buwan ng September 2024. At ngayon sa video ito ay ating pag-uusapan kung ano kaya ang meron at bago sa phone na to. May malaking naging upgrade kaya ito doon sa kanyang predecessor? Well, lahat ng yan ay ating pag-uusapan after this quick intro. Okay, unahin muna natin yung presyo ni Tecno Spark Go 1 kung saan ito ay may 4GB of physical RAM plus 4GB of extended RAM and 128GB of internal storage. At pagdating naman dito sa kanyang presyo, ito ay nagkakalaga ng 3,498 pesos. At ito nga pala yung inclusion niya out of the box. Itong smartphone, 12+1 warranty card, jelly case, SIM ejector pin, USB-C cable at ang kanyang 15 watts na charging brick. At tinest nga natin ito from 21% to 100% at umabot ng 2 hours and 4 minutes yung paghihintay natin na mapuno ang phone na to. Okay, sunod naman natin pag-usapan ay ang kanyang design and build quality. Kung saan sa unang tingin ko dito ay kahawig ang design nito kay iPhone. Kaya looks premium and elegant din talaga ang datingan ng phone na to. Lalo na dito sa kulay na glittery white. At pagdating naman dito sa likod, ito ay naka-matte finish pero makinis yung texture niya. At makikita natin dito yung dalawang lente ng camera nito. Pero yung isang lente nito ay ang kanyang IR blaster na pwede natin gamitin as remote control sa mga appliances. At sa katabi naman ng camera module, ito ang kanyang dual LED flash. Now pagdating naman sa material na ginamit dito sa kanyang back panel and frame, ito ay made in plastic. At dito naman sa harap, ito ay made in glass. At ito ay naka-punch hole camera na may kasamang LED flash. Now malipat naman tayo dito sa kanan, dito nakalagay ang kanyang volume rocker and power button / fingerprint scanner. Ang tinest din natin ito and accurate naman, isang lapat lang natin sa ating fingerprint ay nag-a-unlock kaagad ito. Dito naman sa left side, dito nakapwesto ang kanyang SIM tray kung saan pwede tayong makapaglagay ng 2 nano SIM card and micro SD card. At pagdating naman dito sa kanyang network connectivity ay supported ito ng 5 GHz sa Wi-Fi and 4.5G LTE Advanced Pro na 2 times faster than 4G LTE. At ito yung result sa internet speed test natin. Okay, malipat naman tayo dito sa ibaba. Dito pa din nakapwesto ang kanyang 3.5mm audio jack, microphone, Type-C port, and primary speaker. At yung secondary speaker naman ito ay dito nakapwesto sa itaas na bahagi na ang kagandahan dito kapag naglalaro tayo ay hindi natatakpan yung isang speaker nito. At ito yung sound quality ni Tecno Spark Go 1 na naka-DTS sound system. Now, idagdag ko lang dito na protektado ito ng IP rating which is IP54 splash and dust resistance. Kaya hindi na tayo mababahala pa kung sakaling matalsikan man na tubig o mahulog man sa buhangin ito. Moving on at mapunta naman tayo dito sa kanyang display kung saan ito ay may sukat na 6.7-inch IPS LCD display. May HD plus 720 by 1600 pixel na resolution, may 263 ppi at may 120Hz screen refresh rate. Now dito nga sa kanyang display ay halos pareho lang naman sa ibang naka 720p resolution na smartphone na saktuhan lang na ibibigay na quality. Hindi man ganun ka-sharp, detailed, and vibrant kung ikukumpara natin doon sa mas higher na resolution at naka-AMOLED display, kahit papano ay mai-enjoy at makakapanood pa din naman tayo sa ating paboritong movie. Now kung gagamitin man natin ito sa labas ng bahay, lalo na sa katirikan ng araw, sisiguraduhin lang natin na hindi ito direktang natatapat sa sinag ng araw dahil nasa mababa lang din ang nits of brightness nito. At nang sa ganon ay visible pa din ang display at wala tayong magiging problema habang ginagamit natin ito outdoor. Now mabalik lang tayo dito sa kanyang screen refresh rate kung saan meron tayong dalawang option which is 60Hz or standard refresh rate and auto switch refresh rate. At dito nga isinubukan natin ang performance nito in terms of browsing at masasabi ko naman na okay naman at super smooth naman ang kanyang performance. At siya nga pala na isasagad lang natin ang 120Hz screen refresh rate kapag nag-e-scroll lamang tayo sa settings. At kapag sa home screen naman ay gumagana naman yung auto switch refresh rate. At naglalaro lang ito from 90Hz to 60Hz screen refresh rate. At good thing, ito nang sa ganun ay makakatipid tayo pagdating sa battery consumption. And speaking of battery consumption lang din naman, itong si Tecno Spark Go
Go 1 ay may 5,000 mAh battery capacity pa din na magagamit natin ng pangmatagalan. Moving on na to sa pang-camera naman tayo kung saan ito ay may 13 megapixel main shooter and 8 megapixel naman for front-facing camera. At ito yung mga sample shots natin. Now, pagdating naman dito sa kanyang video resolution, supported ito ng 720 at 30 frames per second and maximum resolution 1080 at 30 frames per second. At mapapansin natin na medyo maalog talaga yung kuha natin dahil wala pa itong video stabilization. Well, para sa presyo ng phone na to, hindi na masama at okay na din naman ang quality ng video natin. Moving on na to sa pang-performance naman tayo kung saan ito ay may latest operating system Android 14 Go Edition iOS 14 at may chipset na binubuo ng CPU na Unisoc T615 12nm at may GPU na Mali G57 MP1. At pagdating sa latest Antutu app ay nakakuha tayo ng 258,002 score. At pagdating dito sa kanyang performance ay okay naman siyang gamitin sa mga social media app kagaya ng Facebook, TikTok, YouTube, at iba pa. At kung sa gaming naman ang pag-uusapan ay pwedeng-pwede naman sa light games kagaya nitong Mobile Legend and COD Mobile. At dito nga sa Mobile Legend, ang kayang maibigay sa graphical settings nito ay hanggang high lamang sa frame rate. And ultra naman para sa graphics. And okay din naman gamitin ang phone na to kahit papano pumapalag din naman. At sigurado ako na hindi ka nalugi pa kung mabibili mo ito sa halagang 3,500 pesos.